may mga nasa ospital, may mga namamatay, pero I believe merong lesson. I believe merong tinuturo ating Panginoon, ang ating Diyos na sinasamba kung bakit nangyayari ang mga bagay po na to. Kaya gusto ko lang pong maunawaan na po bawat isa po yan sa atin. This is not a religion issue, hindi ito patungkol sa relihiyon ng bawat isa po sa atin. I believe, iba-iba tayo ng mga relihiyon, iba-iba tayo ng mga simbahan, pero naniniwala po tayong lahat na iisa ang Diyos na sinasamba po natin. Meron tayong iisang pinapupurihan. Meron tayong naniniwalang ang buhay na to ay galing sa Diyos, even ang buhay ng Kuya Mark. Kaya I believe na kung siya ang nagbigay, alam kong control niya rin po ang lahat po ng bagay. Kaya ang nakakalungkot lang dito, para bang ang question po natin, Lord, bakit hindi pa yung kapitbahay naming chismosa ang namatay? Lord, bakit po hindi yung mag-iinom na nasa kanto po? Bakit hindi po yung drug addict ang namatay? Nagulantang tayong lahat, mga kamag-anak ko, mga kapatid ko sa Panginoon. Bakit? For ganyan pong edad, diba? Sa mga hindi po nakakaalam, if nanood kayo ng segment na meron ng Kuya Mark, All About Youth, isa po kasi po ako doon sa na-invite po niya. I was interviewed by Kuya Mark. Kaya nung nakita ko sa Facebook, parang Sunday afternoon po yata sa timeline ko, at nagulantang po ako at na-share ko sa akin pong family kasi nasa Manila po kami noon. Para bang, kasi ang in-expect natin, pag mamamatay lang, pag matanda na, pakicheck nga po ang mga katabi po natin, ang mga 60, 70, 80, nakakagulat yung ganitong edad. Diba? Kaya gusto kong explain for 3 bagay lang po, ang katotohanan po ng buhay. Mabilis lang po ito, 3 bagay. Na sa buhay po na to na meron palang, ito pala yung katotohanan po ng buhay. Kasi minsan para bang, Lord, bakit hindi kaya namatay na lang yung ano? Di ba, ang dami ng masamang tao dyan? Diba? Hindi na tayong magpapaligoy-ligoy pa. Ang dami namang sa buhay. Pero yet ito, ginagamit to for youth. Ginagamit to sa kabataan eh. Diba? Ang dami ng influence ng nagawa po niya. Pero ang gusto ko pong makita po ninyo ngayon pong gabi, na lahat ng bagay ay kontrol ng ating pong Panginoong Hesus. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanya pong kapangyarihan. There is a story in Bible sa John, I'm gonna explain na lang po para po sa John chapter 11. Si Jesus, meron siyang malapit na kaibigan. Kasi ang pinakamahirap pong maramdaman ay yung mawala yung pinakamalapit po sa'yo. Taas nga po ang kamay ang mga naiwan na ng mahal sa buhay nila. Yung siya na yung mundo mo, siya na yung parang umihikot sa'yo, parang tapos bigla naiwan ka ng mahal mo sa buhay. Isa po yan sa pinakamahirap. Isa po yan sa pinakamasakit. Sa aklat ng John, merong storya po doon, which is si Lazaro. If you don't know, si Lazaro po ay isa sa pinakamalapit sa buhay po ni Jesus. At to cut the story short, para paikliin na lang po natin, mga kapatid ko, namatay po itong si Lazaro. Usapang patay po tayo ngayon. Kumbaga, i-explain ko lang po sa inyo. Namatay itong isang tao po na to, at kumbaga, dalamhati ang kanyang kapatid. If you know, si Maria and si Martha. At ang hindi pa agad pumunta si Jesus doon sa lugar ng magkakapatid na yon, parang pinalipas po niya ng 2 days. Kasi yung ginawa po niya. At nung dumating si Jesus, ang sabi niya, kung nandito po lamang po kayo. Yung sabi ng magkakapatid, sana hindi po namatay ang kapatid ko. Kung nandito po, sana po kayo. Sometimes nangyayari po yan sa atin eh. Diba, may mga pagkakataon, kung sana may pera lang tayo, kung sana nadala natin ang mas maaga. Pero number 1 na katotohanan, na dapat nating makita na ang lahat ng buhay ay may kamatayan. That's number 1. Hindi natin pwedeng itanggihan na lahat ng may buhay ay mamamatay. Even nga po si Cardo, tama po ba? Nag-o kasi na. Nasabi natin, parang sinusunod ilang taon po yon. Kaya maniwala po kayo sa hindi kahit gaano kakalakas. Maniwala kayo sa hindi na kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kakinis ang iyong kute sa pagkakataon ito, kaya nga nagulat po tayo. Nasa tiyan pa nga, nawawala. Kasi parang naisip sa buhay po natin, magpapayaman ako sa mundong ito. Kailangan ako ang may pinakamabangot sa lugar na ito. Ako ang pinakapogi sa lugar po na to. Pero isang araw, number 1 na katotohanan na lahat ng may buhay ay mamamatay. Naniniwala po ba kayo na kahit ako po nagsasalita, isang araw mawawala? Isang araw, siguro nakilala niyo na ako, si Pastor Kim, isang araw siguro sa bahay namin, may maliliwanag din po na ganyan. At pasinin po ninyo kung kailan po namamatay doon, bumabait ang tao. Tama po ba? Sayang naman ito. Diba? Kaya gusto ko maunawaan po natin na isang araw,
Aanin natin yung lakas na meron po tayo. Aanin natin yung yaman na meron po tayo. Aanin natin yung kasikatan na meron po tayo. Kaya anong encouragement ko? Habang nabubuhay ka, pwede mo bang iparamdam sa iyong kapwa na yung pagmamahal na meron ka? Sa totoo lang po, aminin po natin sa hindi, kahit anong mga mababangong bulaklak, hindi na po siguro, o hindi na talaga maaamoy. Kahit anong sasarap na pagkain ang pwede po nating i-offer. Kahit anong gandang kanta ang pwede nating ibigay, hindi na ma-appreciate po ito. So, I just want to encourage everyone sa buhay po ng bawat isa po sa atin, habang may pagkakataon ka, mahalin mo yung mga dapat mong mahalin. Pasalamatan mo yung mga dapat mong pasalamatan. Gawin mo na yung buhay po natin. Bakit hindi lang ito patungkol sa pangarap? Hindi lang ito patungkol sa bawat ginagawa po natin. Kasi isang araw, pwede kang mawala sa buhay po na to. Kamusta? Are we ready? Diba, minsan po kasi parang ito na. Sa ganitong edad, mag-aasawa ako. Sa ganitong edad, kailangan may kotse ako. Sa ganitong edad, kailangan may bahay ako. Sa ganitong edad, dapat may 5 na akong anak. Sa ganitong edad, dapat nasa ganito na akong posisyon. Pero hindi natin naisip na isang araw, pwede rin pala akong mawala sa buhay po na to. Naisip pa ba natin yon? Kung yari, 1 minuto na lang ang buhay natin. Tapos nawala na po tayo. Kumusta? Ano po yung may iwang kwento? Diba? Ano yung may iwang kwento sa bawat nakapaligid po sa atin? Kaya habang may buhay, may pagkakataon pa po tayo. I believe tayo, pwede po tayong ngumiti ngayon sa mga katabi po natin. Pwede ba natin ngitian yung mga katabi po natin? Bakit pwede pa eh? Diba? Pwede pa tayong magkamustahan eh. Pag tayo po nawala, mga kapatid ko sa Panginoon, isang araw hindi na natin magagawa yung mga dapat pa po natin pong gawin. Kaya nga, nagsisisiyan yung sana Lord, kung dumating ka agad. Sabi ni Maria ni Martha, buhay pa sana yung aking kapatid. Kaya sa pagkakataon pong ito, may buhay pa po tayo. Diba? Meron pa tayong lakas, may mga pagkakataon para makapagsalita pa tayo, para tayo po ay makapagpuri sa ating Panginoon. Yung ginawa natin, worship. Diba? May pagkakataon tayo para i-appreciate. Sa generation po natin ngayon, nakakalungkot. Ang mga kabataan, hindi na marunong magmano sa magulang. Tapos nga po ang mga magulang ng kanilang mga anak ay nagmamano pa din. Sobrang konti na po sa panahon po natin ngayon. Diba? Halos sinanay na ng TikTok ang mga sa generation po natin ngayon. Sinanay ng ML ang sa generation po natin po ngayon. Kaya sa pagkakataong ito, habang mayroon tayong buhay. Diba? Kasi pwedeng sa season, masaya tayo ngayon eh. Sa sunod, malungkot. Diba? May ipapanganak. Alam po ba natin, every 3 seconds may namamatay? 1, 2, 3. Meron pong namatay. 1, 2, 3. Meron naman pong matay. Anong blessing? Sa bawat 3 seconds, buhay ka pa rin hanggang po ngayon. Hindi ba dapat natin ipagpasalamat sa ating pong Panginoon? Nakakalungkot po ngayon sa kultura po natin, pag Pasko, doon lang tayo magsisimba. Kaya excited ang marami eh. Pag Pasko na, malapit na magpasko. Diba? Hindi po ganoon. Habang may buhay, may pagkakataon tayong gawin yung mga dapat po natin gawin, gawin na po natin. Bakit? Isang araw, pwede kang mawala sa buhay po na to. Isang araw, kahit gaano ka kalakas, I tell you, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat sa social media na meron ikaw, pwedeng mawala ang buhay po na to. Kamusta? Ano yung kwentong may iwan po sa atin? Kami galing pa pong Duyay. Hindi po ako nag-isang salita, na-receive ko yung chat ng team po nila na tayo po ay mag-minister po dito. Bakit? Nakita ko ang taong pong ito kung gaano siya nagmi-minister din. Nakita ko yung puso niya. Sa pag-uusap namin, I believe, hindi man po ako ganun katagal, pero grabe yung, sa mga nakakilala, iba yung ngiti niya, di ba? Magkakaroon tayo ng kapayapaan kapag humingiti ang taong yan. Alam natin yun eh, di ba? Kaya habang may pagkakataon pa po tayo, kasi isang araw nga po, paulit-ulitin ko po ito, kahit ano yung lakas na meron ka, hindi po natin alam. Ni isa sa atin po, hindi natin alam na buhay pa po tayo bukas. Wala po nakakaalam po nito. Kaya I just want to encourage lahat po ng tagapakinig po ngayon, pwede bang ayusin na natin yung buhay po natin? Pwede bang wag na nating sayangin yung mga buhay po natin sa mga bagay na walang kaugnayan sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon? Paano? Ano yung impact na nagagawa po nito? Pag sinabi yung pangalan mo, ano yung naririnig? Pag sinabing Ana, diba? Ay, chismosa yan. Diba? Sakto. Pag sinabing Rachel, maraming mga naiisip, diba? Tayong mga sa paligid po natin. Kaya ang nagiging tanong ko, before point number 2, ano ang maiisip ng paligid sa'yo kapag binanggit yung pangalan mo? Ay, manguutang yan. Maraming mga negative, di ba? So it's about time.
Ngayon na po ang panahon, may pagkakataon po tayo, narinig mo ang mensaheng ito, ayusin na natin ating buhay. Kung pinapag-aral ka ng magulang mo, seryosohin mo na. Kung kabataan ka at nakikinig ka ngayon, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ang daming gustong mag-aral, hindi mo mapag-aral ng magulang. Diba? Kung may pagkakataon, ayusin mo yung ginagawa mo, it's about time na ayusin na po natin. Kasi bakit ulitin ko, lahat ng buhay, isang araw ay mawawala. Okay? Point number 2, pangalawang katotohanan, bukod sa lahat ng buhay ay isang araw mawawala. Point number 2, makikita po natin na ang lahat ang lahat po ng namatay ay merong inaabangan ng pangalawang buhay. Okay? Yan yung parabang na-stuck na sa atin na pag namatay ang isang tao parang wala na. Okay? Hindi ko sinasantabi ang mga pagluluksa po natin po ngayon. Pero ang Kuya Mark, isang araw, pagkatapos po nito, may buhay siyang harapin panibago. Ang alam po natin, wala na, kaya grabe yung iyak natin, grabe yung pagdadala natin, pero that's normal. Okay? Pero I believe, lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon, lahat ng kumilala sa Kanya, ay maipanibagong buhay na gagawin, na haharapin. Kaya ang buhay po na to temporary lamang. Sabihin natin, temporary. Kumbaga, ano lang tayo, sabi ng Biblia, we're foreigner. Diba? Mga dayuhan tayo sa mundo pong ito. So pagkatapos po ng buhay na to, ang pinakamaganda, ang inaabangan natin, may pangalawang buhay tayong haharapin. Okay? At ang katotohanan, hindi lahat is pupunta doon sa buhay na walang hanggan. Kasi dalawa yan buhay na walang hanggan, tsaka kamatayan na walang hanggan. This is the question, ano ang gusto po ninyo? Diba? I believe lahat tayo gusto natin ng buhay na walang hanggan. Isang araw, gusto ko pong sabihin ito, hindi man ako makabalik sa lugar po na ito, nadadaanan ko po ito, pero isang araw, magkikita-kita tayo sa langit. Para kayo po ninyo pumunta sa langit. Lahat tayo doon, magkita-kita. Paano, Pastor? Tanggapin natin ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, habang may buhay, bigay natin yung para sa ating pong Panginoon. Diba? Minsan po kasi sa totoo lang, sa sobrang busy mo bilang magulang, diba? Sa umagahan pa lang, mag-iisip ka ng pagkain. Diba? Hindi pa nakakatapos ang pagluluto mo sa tanghalian, mag-iisip ka naman tanghalian. Hindi ka pa nakakabili ng panghapunan, mag-iisip ka na ng panghapunan. Alam niyo po yung pinakamahirap, yung wala kang pambili. Tama po ba? Yan yung buhay Kaya kung papansinin po natin, sa totoo lang, ako mag-agree po kayo, pag namatay po ang isang tao, mas mainam po Pansinin po ninyo. Kung ikaw ay may utang, wala ka ng utang. Kung ikaw ay may sakit, wala ka ng sakit. Diba? So, it's about time na tingnan po natin na hindi lamang tatakbo ang buhay ko na to dito sa Marinduque, dito sa lupa, dito sa Pilipinas. Merong langit na naghihintay para sa akin. Okay? Hindi yan patungkol sa paggawa mo lang ng mabuti, hindi lang patungkol sa ikaw ay maayos sa lugar po na to, patungkol ito doon sa Diyos na sinasamba na meron ng ating pong buhay. Kaya it's about time na kahit gaano ka kabisi, kapatid, it's about time na kahit gaano kaabala sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, huwag mong kakalimutan na merong Diyos kang sinasamba sa iyong pong buhay. Na kahit gaano ang bawat ginagawa mo, sa totoo lang lahat tayo. Sabi nung iba, hindi daw busy yung mga nasa bahay. Sa totoo lang, mas busy yung mga nanay natin na naiwan sa bahay. Totoo po yan. So lahat po tayo meron pong ginagawa. Kahit nga po yung mga tambay, busy din po sila. Tama po ba? Madami tayong lahat ginagawa. Pero ang gusto ko pong encourage sa bawat isa sa atin, before I end this, huwag mong kalimutan na sambahin mo pa rin yung nagbigay ng buhay. Huwag mong kalimutan na maglaan ka ng oras na nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi dahil sa iyong magulang, lahat po tayo nanggaling sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya ang pinakamasayang parte sa buhay po na to, ang pinakamasayang parte kay Kuya Mark, tapos niya na ang buhay dito sa lupa. At magsisimula na siya sa buhay sa langit. Yun yung pinakamainam. Yun yung pinaka-the best na pakiramdam. Ang sabi ng Biblia, kung isa-isahin po natin, kung babasahin niyo ang Biblia, kahit pagsamasamahin mo ang pinakamainam na places dito sa buong mundo, walang papantay sa ganda ng langit. Sino nakapunta po ng Coron or ng Palawan? Pag nakapunta ka doon, babalik ka talaga. Ng Tagaytay, ng Baguio, lahat ng magagandang napuntahan po natin. Pero sabi ng Biblia, kung iunawain po natin, iba ang ganda ng langit. So ibig sabihin, it's a blessing sa buhay natin na yet ang nakikita natin na walan tayo, nakita natin nahihirapan tayo, namatayan po tayo, and that's normal, okay naman po yan. Pero ang dapat unawaan po ng bawat isa ngayon, ng bawat tagapakinig ngayon pong gabi, na kapag ang tao ay namatay, tapos na siya sa buhay po na to. Sa totoo lang, aminin po natin, napakahirap mabuhay ngayong sa panahon po natin ngayon. Yung 1,000 mo, punta ka ng Pure Gold, konti na lang mabibili ng 1,000 mo Tama po ba mga nanay? Sobrang konti na po ngayon. Yung pamasahe natin sobrang mahal.
Pero sa langit, wala na tayong iisiping panglaba, wala na tayong iisiping pagkain. Kasi bakit? Wala tayong ibang gagawin sa langit kundi sambahin ang manlilika natin. Wala tayong ibang gagawin kundi bigyan ng papuri. Kaya habang tayo ay nasa lupa, mag-practice na po tayo. Habang tayo nasa lupa, kaya it's a blessing for us. Kung maririnig lang to ng Kuya Mark, gusto kong magpasalamat sa kanya kasi hindi niya lang ako binigyan ng pagkakataon sa Marinduque News doon sa interview na yon. Binigay niya ako ng pagkakataon sa kanyang lugar para ako'y makapagsalita at mabahagi ang salita ng ating pong Panginoong Yesus. Yun yung pinakamainam. Hopefully, siguro, sana lang kung may ganung pagkakataon na gusto ko siyang pasalamatan pag nagkita kami sa langit, gusto ko siyang pasalamatan isang araw na pakinggan din ako ng mga kabarangay mo. Na, maaring hindi po niyo kilala ang layo po ng barangay namin sa lugar po na to. Diba? Pero gusto ko pong pasalamatan ng bawat isa po sa inyo sa iba pong mga ganito pong mga sitwasyon. Sa dami ko pong pinagsalitaan, yung iba nagsusugal, yung iba hindi nakikinig, yung iba may mga sumasagot na pabalang. Pero in yet, gusto kong pasalamatan ng barangay po na to. Grabe po ang pakikinig ninyo sa salita po ng Diyos. Salamat sa inyong kooperasyon. Diba? Maling kultura nga yung ginagawa po natin sa mga Pilipino. Don't get me wrong. Kasi kapag namatayan, tingnan po ninyo, kapag namatayan, dapat dinadamayan yung namatayan. Tama po ba? Pero sa dami ng mga patay po ngayon sa aking pong napuntahan, natapos na ang paglalamay ni hindi man lang nakasilip doon sa namatayan. Ang gusto niya ay pagpapagtimpla ng kape, ang gusto niya ay magsusugal. Alam niyo po ba sa Biblia, bumabayad pa ang mga namatayan para umiyak doon sa namatayan. Kaya it's about time na iparamdam natin sa mga kabarangay po na to na hindi nag-iisa ang pamilya ni Kuya Mark. Merong taga-barangay po nila na willing sumama at makipaglamay kahit malakas ang ulan. Na merong nandito sa barangay po nila na willing silang damayan. Bakit? Aminin po natin, hindi pa ito ang pinakamasakit na moment ng buhay. Alam niyo po ang pinakamasakit? Pag nalibing na po natin ang Kuya Mark. At wala na pong ganitong setup. Ang pinakamasakit yung sila na lang yung pamilya. Kaya I want to encourage everyone, especially ang relative, especially ang mga malalapit kay Kuya Mark, huwag po ninyong pabayanan ang kanyang pamilya. Ang pinakamahirap na laban ay yung kapag sila na lang. Kasi alis tayo, kung may mga umuwi galing Manila, babalik kayo ng Manila. Yung mga kapitbahay ninyo, babalik kayo ng mga tahanan po ninyo. Wala nang ganitong setup. Bisitahin po ninyo ang pamilya, yakapin po ninyo sila, alalayan po ninyo sila, paramdam po ninyo na si Kuya Mark lang ang nawalan, hindi ang taga-barangay po na to. Isa lang ang nawalan. Meron pang marami sa barangay na to na susuporta at magmamahal sa kanya pong pamilya. It's about time na iparamdam natin mga taga-Sumanga po ba? Barangay Sumanga. It's about time na iparamdam po natin, mga kabarangay ko sa lugar po na to, na andyan po kayo para damayan po ito. Okay? Panghuli, lahat po ng buhay, okay? Lahat ng buhay ay mahal ng Diyos. Okay? Pakicheck nga po ang mga buhay po ngayon. Sige nga po, pakiramdaman niyo yung kanyang katabi. Buhay po ba? Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Wow! Wow! Hindi lamang pala si Kuya Mark, kundi lahat ng buhay. Bakit? Nakakapalakpak tayo. Kung ikaw ay nagkamali kahapon, may pag-asa ngayon. Di ba? Yung ikaw ay magigising bukas, it's a blessing. Every gising is a blessing, mga kapatid. Lahat ng paggising natin, palatandaan niya na makakabawi ako. Sabi ko nga po sa campus ministry sa MSC, kapag bumagsak ka sa math, hindi ibig sabihin, bobo ka. Kapag bumagsak sa isang subject, ibig sabihin, wala nang pag-asa. May mga pagkakataon sa bawat buhay po natin na merong pag-asa. Bakit? Habang ang ating Diyos ay buhay at alam pong mananatili siyang buhay, merong pag-asa. Sabihin nga po natin, merong pag-asa. And paramdam po natin sa pamilyang ito na meron pong pag-asa, meron pong kadamay sa buhay po na to. Na hindi po sila iisang lumalaban, hindi sila iisang haharapin po ito. I believe magpapadala ang Diyos ng pwede niyang gamitin para i-comfort. Diba? Kaya alam niyo po, kapag umiyak, ang sarap sa damayang umiyak. Diba? Kapag sumasaya, ang sarap damayang, makisaya po tayo para po sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, nire-respect natin, nasa season ang ating pamilya. Nasa panahon po sila na sila po ay ulungkot, na sila po ay umiiyak. Can we join them? Pwede ba nating damayan sa po ng ganito pong mga bagay? Kaya gusto ko pong maunawaan ng tatlong katotohanan ng buhay po na yan. Diba? Na tayong mga buhay po ngayon, mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil ikaw ay nag-donate sa simbahan, hindi dahil nandito ka, mahal ka ng ating Panginoong Diyos dahil may namatay para sa iyo.
walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya ang tinitingnan ng ating pong Panginoong Diyos kung bakit na tayo mahal po ngayon. Sa totoo lang, sino po ba tayo, mga kapatid? Kung isasako po yung ating pong mga kasalanan, ilang sako na po yung sayo? Kung isasako yung pagiging chismosan natin, kung isasako yung pagiging mas sinungaling natin, yung mga pangungupit, pagnanakaw natin, mga masamang ugali natin, ilang sako na kaya? Ilang feeds ng sako kaya ang meron po tayo? So totoo lang lahat tayo. Sabi ng Biblia, lahat makasalanan. Lahat hindi nakaabot sa kanyang kalawalatian. Pero ang good news, may namatay para po sa atin. At hindi lamang namatay para lang sa akin, para lang sa kanila, kundi ang bawat isa or kayong sa bawat isa, namatay ang ating Panginoong Hesus para dalhin ang kaligtasan. Na isang araw, pag tayo namatay, magkikita-kita tayo sa langit. Tama po ba? Makikita ko po ba kayo sa langit? Kapag hindi ko po kayo nakita na sa langit, nasaan po kayo? Okay? Kailangan magkikita-kita po tayo sa langit. Hindi man ngayon. Iba-iba man tayo ng timeline. Sabi ng Biblia yan. Siya ang nagbigay ng buhay, siya rin ang babawi. Hindi man ngayon. Kung ikaw ay nag-i-engineer, mag-aral ka ng mabuti. Kung ikaw ay bagong magulang, maging maayos ang magulang. Kung ikaw ay papunta pala ng college, pag-ayusin mo. Kung ikaw ay nagdudoktor, kung ikaw ay nasa politics, be faithful sa bawat ginagawa po natin. Ano man ang ating sitwasyon, hindi ko in-encourage na kayo magpastor lahat, kayo ay magpari lahat, o kayo ay maglingkod lahat sa simbahan. Ang aking punupunto, sa bawat sitwasyon ng meron po tayo, ano man ang iyong kalagayan, ilan man ang iyong allowance, ano man ang iyong posisyon, ano man ang iyong trabaho, magbigay ka ng karangalan sa ating pong Panginoong Yesus. Ang sabi ng King Solomon, ang mauwi lahat ng isang bagay ang bigyan siya ng kapurihan. Mauwi lahat sa isang bagay ang buhay po na to. Sambahin natin ang ating pong Panginoon. And I believe, sabi ko nga po, yung inyo pong pakikinig, hindi nyo po ba alam na papangiti nyo ang ating pong Panginoon? Sa inyo pong pakikinig ngayon sa ilang minuto na to, nabibigyan natin ng kagalakan ng ating pong Panginoon. Kaya sabi ko nga po, nagpasalamat po ako sa isa po sa ating pong kasama. Thank you so much for opportunity. Bakit? Ito po yung nais po namin. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo malungkot, hindi na tayo magdamdam, hindi na tayo magluksa. Pero ano yung pinakamainam, palatandaan ngayong gabi na isa ka sa iningatan ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba yun, kung ang mamamatay lang ay lahat ng sinungaling, baka wala pong matira sa atin. Kung ang mamamatay lang lahat ng pango, baka yung katabi natin wala na. Lahat ng maiitim dapat mamatay. Kawawa naman, di ba? Pero hindi ganon. Hindi ganon yung sistema ng Diyos. Umuulan kahit sa magnanakaw. Umuulan kahit sa hindi nagsisimba. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Umuulan kahit, di ba, bilang na bilang sa kamay yung paghatid natin ng mga ito pong mga gawain. Gusto ko makita na napaka-fair ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot lang, wala na tayong oras. Busy na tayo sa maraming bagay. So it's about time. Thank you so much for the opportunity. Sa magitan po nito, napakinggan po ninyo. It's about time naman nung balik tayo sa Diyos. It's about time na ibigay natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Kasi lahat ng tatlong katotohanan na yan, iwasan man natin, magpakaingat-ingat man tayo. Mga kapatid, kung nabalitaan po ninyo sa Bunganay, yung nakidlakan, naon po kung nabalitaan po ninyo yun. Diba? Sino makapagsabi na kahit nga sumi-CR ka, pwede kang mamatay eh. Lahat, may mga pagkakataon eh, hindi ka na nagigising. Diba? Kaya blessing po ngayon na meron kang hininga. Blessing ngayon na ikaw ay pwede bang pumalakpak po tayo ngayon pong gabi? It's a blessing na meron tayo mga kamay. It's a blessing na pwede nating damayan ng pamilya. Kaya for a minute, once again, gusto kong tayong lahat po ay sa pagkakataon pong ito. Sige po, tayong lahat po ay magsatayo sa pagkakataong ito. Gusto ko pong mag-minister sa pamilya ng namatayan, ang pamilya ng Kuya Mark. Can I request you na dito po kayo sa aking pong harap? I'm gonna pray for you. Pagpipray ko po kayo. Sige po. Ayan, sige po, dito po kayo. Ayan. Mga kabarangay, mga kapatid ko, it's about time na damayan po natin sila in a prayer. If you know how to pray, pray for them. Kung hindi man po, just close your eyes. Just bow down sa pagkakataon pong ito. Hayaan po natin na ang panalangin pong ito ay maging kalakasan ng kanila pong pamilya. Can we close our eyes right now? Hallelujah. Hallelujah.
Samahan po ninyo ako sa panalangin if you know how to pray. Panginoong Hesus, marami pong salamat for family of Kuya Mark. Salamat po. We believe na hindi po aksidente ang pagkakataong ito. Hindi po, Diyos, basta na lang kami nakapunta po dito. Panginoon, you allow us, Panginoon, sa ganitong sitwasyon. Salamat sa mga magulang, mga kapatid, nanay, tatay, mga kamag-anak, tito, tita. It's about time, Panginoon, ay paramdam po ninyo ang yakap. Iparamdam po ninyo, O Diyos, ang iyong comfort, Panginoon. Iparamdam po ninyo, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos, na ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito that you have given us, Panginoon, sa lugar po na to. Even the team, Panginoon, sa mga nag-invite sa amin. Bless niyo po sila sa kanilang effort, Panginoon, sa ganitong sitwasyon. Nakita namin yung katotohanan ng kanila pong relasyon, Panginoon, ng kanila pong samahan. Salamat po, O Diyos. Marami pong salamat. Even this barangay, I bless Barangay Sumanga, Panginoon. Pagpalain mo ang barangay na to. Pagpalain mo ang kapitan sa lugar po na to. Pagpalain mo ang lahat ng barangay official sa lugar po na to, O Diyos. Marami pong salamat. Alam po namin na hindi po mawawala ng kabuluhan ang buhay po na to, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Marami pong salamat. Hallelujah. Allow us to sing this song kay Buti-Buti Mo, Panginoon. If you know the song, join us with the worship. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Before we end this, bago natin tapusin ang isang gabing ito, ang aming pong service, sabihin natin na kay Buti-Buti ng ating Panginoon. Siya'y tapat, siya'y dakila. Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, at sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kong mahal. Yes, God. Ang gawa ay magpapawala. Minsan pa, itinong the song, kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Kay Buti-Buti Mo, sa lahat at sa bawat ika'y laging tapat naming Diyos, laging tapat kong mahal. Ang gawa ay magpapawala. Sabay tayo pinupuli, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ika'y walang katulad, tunay ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa aming pinupuri lahat na pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa aming pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa ating mahal. Allow me to close this in a prayer. Father, we thank you so much for the opportunity na natapos po kami for this service. We believe na hindi sayang ang aming pong napakinggan. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng
Panginoon, sa lugar po na to. Ang barangay na to ay para sa iyo. Ang bayan ng Mugpog ay para sa iyo, Panginoon. Salamat po ang pamilya ng Kuya Mark. Pagpalain po ninyo. Pagpalain ninyo ang mga may iwan. Palakasin niyo po sila, O Diyos. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na matapos dito ang buhay. Bagkus, mala silang magkaroon ng kalakasan na magpatuloy. Isang hamon, O Diyos, Panginoon, na dapat nilang harapin, Panginoon. Kasama po kami. Kasama po ang barangay na to, kasama ang aming po mga kaibigan, ang mga katrabaho, Panginoon. Salamat po, even bukas, minapanalangin po namin. Kami po ay nagre-request ng magandang panahon sa araw po ng bukas, Panginoon. Salamat habang dinadala po namin sa tulungan ang aming kapatid, Panginoon. I-bless niyo ang lahat ng pupunta, ang mga sasakyan na aming gagamitin, Panginoon. Salamat sa mag-o-officiate bukas. I-bless niyo po sila, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa inyo po ang pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Everybody say Amen. 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 Marami pong salamat sa bawat isa. Pwede na po tayo umupo. Salamat. Bago po tayo dumako sa bago po tayo magpatuloy sa ating meteorological program, ay bibigyan daan lang po natin ang mga kaibigan at kaanak na ating mahal na Mark at magpatuloy. At nais lamang po namin gamitin ang pagkakataon nito para pasalamatan si Pastor Kim Ronald Senyo na nag-service kanina. Maraming salamat po kasama ng iyong team. Maraming salamat sa pagpapaunlak po. Pastor, thank you so much. Dahil din po gusto namin pasalamatan ang mga kasamahan niya
sa Victory in Jesus Name Church kung saan nag-alay sila ng mga awitin para kay Mark Ola.